Okay, good morning po sa mga naiwan dito. Dami natin, ano? May players na ba tayo dito? Okay, ay paabala upo uli pala. Ano, pakitayo pala uli kayo. Sa Galatia, chapter 5, verse 10. Ito ba yan? 5:20. Okay. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Ay, sama natin po ang verse 21. Verse 21. At sabi po diyan, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pinagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo, Panginoon Diyos na banal, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan niyo kami, Banal Espiritu, at linisin kami ng dugo ng Panginoon Kristo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, atin ang pinag-aaralan, yun pong iba-ibang uri ng kasalanan na nagawa at ginagawa ng tao na kaya natin inaaral ay para makita natin na dapat tayong magsisi. Dahil ang gumagawa ng mga ito, sabi dito ng talata, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi palangit ang mga hindi nagsisisi ng mga kasalanan. At hindi hubiro yung ikaw ay pa-impyerno. Hindi hubiro yan. Totoo pong may impyerno. So, ating pinag-arala at ating binasa, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Pangkukulam. Ang ating pagmamagat ngayon ng umaga ay witchcraft. Witchcraft. Ano ho? Mangkukulam. Yan po ang ating pag-uusapan. So, ulitin ko ho, ano ho? Maraming klaseng tawag sa kasalanan. At yun po'y sapat ang bawat isa. Kung iisa man ang nagawa mo dyan, sapat yun para dalhin tayo sa impyerno. Kasi yan sabi, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ano sabi ho diyan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, natalakay natin po yan. Paglalasing. Kaya yung paglalasing, kasalanan din po yan. Amen ho ba? Paglalasing. Ano pa yan? Listen ba yun? Okay. Yan. Paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. So, ibig sabihin, yung mga gawain yan ay diniklara ng Bible, at ang Bible ay hindi nagsisinungaling dahil ito'y salita ng Diyos. Kapag tayo sa kasalanang ito ay hindi nagsisit na numbalik sa Diyos, hindi talaga tayo mag-aamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pag tayo namatay, wala naman sa atin hindi mamamatay. Huwag kang pipiho, huwag mo sasabing yung people ka, hindi ka pa mamamatay. Ang aking anak ay 4 na araw sa daigdig. No? Meron pong sa sinapupunan pa lang na mamatay na. Wala akong pinipili ang kamatayan. At mapalad tayong buhay pa, at least napapainggan natin ang ganitong katotohanan para mapaghandaan natin yung kabilang buhay. Na tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan dahil sinisiguro ng Biblia na ang makasalanan hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Isa dito yung mangkukulam. Kasama dyan yung paglalasing, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangalunya na ating napagtalakay. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng mangkukulam o witchcraft? May kahulugan po yan. Pag sinabi pong witchcraft, kayo naman yata ay familiar sa sinasabing mangkukulam.
yung pag hindi magbayad ng hiniram ay total, hindi ka madaan sa singil, nakukuha ng manika, tutuntusin ng karayom, pangkukulam yon. Yung mga daw-daw, at saka yung mga mental telepathy. Pero ating tingnan mismo sa Biblia, yung kahulugan ng mangkukulam. Pag sinabi pong mangkukulam, ito'y nagpa-practice ng pangkukulam, yung sorcery. Ng kukulam. Dahil may galit, lahat po ng involved sa pangkukulam, yun po'y negative. Kaya ng kukulam, galit. Kaya ito pa, tingnan natin ng ang ibig sabihin po ng witchcraft. Ito po ay pakikialam sa isipan ng tao o pangguguyo, pagbibighani at yung pangluloko. At ang malupit na ibig sabihin ng witchcraft, ito'y paikipagniig sa dyablo. Ibig sabihin, ang gawa ng pangkukulam ay kaisang espiritu ni Satanas. Ito po ay merong communion, pakikipagniig. Meron pong relasyon, meron pong malapit na ugnayan sa dyablo, ang pangkukulam. Are you with me? Ito po ay power more than natural. Ito po ay kapangyarihan ng higit sa natural. Akalain mo, napapatindig nila ang karayom. Kalain nyo po, napapalutang nila ang electric fan dahil sa power ng isipan. Kasi hindi nang alam ng tao na mayroon silang sinasalitang Latin na hindi nila napapaliwanag, hindi pinapaliwanag. Kasi yun ay spell o bulong. Kaya mag-ingat kayo sa mga bulong. Yung mga albularyo, puro bulong yan. Bakit ibubulong kung tama? Yang tama ay pinagsisigawan, hindi yan ibinubulong. Lahat po ng bulong, yan ay patago. Bakit? Diyan nagtatago si Satanas. Ay, yung makalimitan ng ginagamit nilang bulong, Latin. At Latin, hindi na iintindihan. Na kaya pala, kaya nilang palutangin ang silya, yung ini-spell nilang Latin, nag-uutos sa demonyo na ilutang. So, ibig sabihin, meron silang dasal, meron silang orasyon, na kapag binibigkas nila yung Latin na yun, inuutusan na nila ang demonyo na yung bagay na inuutos ay palutangin. Akala naman ng tao hindi nakakaintindi. Ang galing ng tao ngayon, akalain mo na palutang ang silya. Hindi nila alam, may communion with Satan, with the evil spirit, na meron silang kakayahang i-command ang evil spirit para maguyo, maloko ang tao, at hangaan ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Naintindihan nyo ba yan? Kaya yung mga tapal na Latin, huwag kayong sasali dyan. Amen? Okay. Power more than natural. The use of drugs. Alam niyo po, ang witchcraft involved din po dyan ang use of drugs. Kaya yung mga marijuana, yung mga illegal drugs, basahin at aralin ng Bible, involved po ang pangkukulam sa lahat ng uri ng mga nakaka-addict na gamot. Yan po yung nagkukontrol ng mind. Pero nga, kalimitan ng mga subsob at sugapa sa bawal na gamot, out of mind. Out of control. Kaya yan nga yan ang lagi ang sangkot sa massacre. Kasi bago sila gumawa ng mga karmari-marim at kasuklam-suklam na krimen, sila'y nagamit muna ng gamot na bawal. Are you listening? Kaya yung marijuana, yung shabu, kay Satanas talaga yan. Are you with me? Hindi lang ang pangkukulam yung tinutuhog ng karayom, nakulang ka na kapag subasog ka sa bawal na gamot. Bakit? Lahat ng kontrolado ng bawal na gamot, wala sa katinuan. Are you with me?
Hindi lang po ang nakaka-addict kay gamot. Ito, mag-iingat kayo. Maging yung mga computer games, yung Mobile Legend, yung Dota, tingnan niyo ang sound. Pakinggan niyo ang sound, nakakapatulala. At dadalhin ka sa pagmumura. Dadalhin ka sa katamaran. Maging sa pagiging masuwayin sa magulang. Pag na-addict ka na dyan. Kalimutan ng mga estudyante, talinong-talino, na-addict sa games, naging bobo. Naging tamad. Why? Kay Satanas yan. Lahat ng addiction na masama, na nagwawalang gana sa iyo sa Diyos, na nagwawalang hilig sa iyo sa Diyos, yan ay may bulong, may bendisyon, may basbas ni Satanas. Kala nyo ka, ang witchcraft lang nagtuturok ng karayom, pati droga, lahat ng nakaka-addict, na nahihibang ka at naaalis ka ng gana sa Diyos, kay Satanas yan. The use of drugs, poisoning. Alam niyo ba poisoning? Sa totoo na yun, drugs, hindi lang aware tayo. Kaya ako never na pumasok dyan. Kahit ng panahon ng COVID. I know that. Si Satanas ay may kapangyarihan maging sa mga drugs. Yung hindi naman, yung drugs na, na pinopoison ang iyong katawan. Maging ang isipan. Lahat na nagpaparami ng puso't isipan, yan ay galamay ng witchcraft. Metaphorically, the deceptions and seductions of idolatry. Ang ibig sabihin po ng witchcraft, gusto niya pakialaman, kontrolin ang puso mo, gumawa ka ng kahibangan, hinihila ka sa ibang Diyos. Hinihila ka kay Satanas, hindi sa tunay na Diyos. Yan ang witchcraft. Are you with me? Kaya maraming tao ngayon, ang Diyos ay cellphone. Ang Diyos ay Facebook. Ang Diyos ay lagi ng selfie. Nakakalungkot siya, pati baptist, ibang. Are you with me? Araw-araw na lang, kanyang mukha, kadual na. Huwag niyong ilike nang huwag mamihasa. Nakakarumi yun. Huwag ka nang magkapit na ikibaptis, na ikihibang. Are you with me? Are you with me? Hindi mo alam si Satanas nangungontrol ng buhay. Witchcraft. Ngayon, una na natin dapat makita sa witchcraft, so kinuha natin ang meaning. Practices of witches, sorcery, enchantment. Pag sinabi enchantment, yan po yung pangguguyo. Yung bang pinahahanga ang tao na siya may kapangyarihan. Pero at the back, behind that scenery, is the familiar spirit, the demons. Akalain mo napapatindig ang karayom. Akalain mo napapalutang ang silya. Kahit nga sila mismo, totoo po yung nasakay sa walis. Totoo yan. Bakit? May demons na nagpapalipad sa kanila. Invisible naman ang demons eh. Kaya nga mag-ingat kayo. Pati mata niya, ay bibitinan ng demons. Pati mata niyo, bibitinan niya ng demons yan. Kaya makinig kayo. Amen? Akala mo ngayon, hindi na uso ngayon yung mga yung mga dawe-dawe, mga tikba-tikba lang, mga kapre. Hindi na, modernize na rin ang tiyablo kong gumawa. Hindi na yung ikinanuno, ikinapon. So hindi na. Sa computer na yan. Kasi yan ang magaling humila, lalo ng kabataan. Huwag ka na mag-antay na matitikba lang pa. Lahat ng kabataan na hindi na nag-aaral ng ayos at bulakbol ng bulakbol, hindi nagsisimba dahil ang computer, natikba lang ka na. Hindi na uso ngayon tikba lang nakasulubong mo. No. Ang jablo ay pwedeng imanipula ka through computer, lalo yung mga games. Pakinggan nyo. Pag may Holy Spirit, pakinggan nyo ang sound. At saka pag kayo pumapasok sa computer games, tingnan niyo po ang mga bunganga na yung people doon.
talagang lapusak. Kung iki-anak ng Diyos, hindi ka tatagal doon. Namumulak ang letter. Pambihirang yan, naubos ang aking bala. Letter P, letter P, letter L. Tingnan niyo po ang environment niyan. Kayo pinakapasok na dyan? Ako po ay nakapasok. Bakit? Ako po ay pumasok ngayon na ang layunin ko ay manunod ng preaching ni Paul Wasser. Yung pala, yung computer shop na yon ay ginawa ng games. Pambira mga kabataan. At saka yung gayak. Kitang-kita mong impluensyado sila ng kanilang pinapanood. Mukhang talisayin. Ang daming tato. Sa mga kabadingan, katumboyan. Doon na nag-uupakan, doon nag-aahalikan. Ang dumi. Tapos sasabihin mo sa Diyos, masamang impluensya talaga ni Satanas yan. Are you with me? Pagparin niyo po ang pastor, binanatan ko siya, babalikan ako niyan. Tatabihan na naman ako ng bata. Number 1, alam niyo ba yan, yung pangkukulam? Yan po'y bawal. Yan po'y forbidden. Tingnan niyo po, Deuteronomy 18 verse 10. Sana matapos ko ito. Huwag kang makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki. Huwag o babae o nang huhula. Kaya wag ko kayo magpapahula. Mamaya, pakikita ko sa inyo, yan ay kabalaybay ng pangkukulam. Panghuhula. Tapos pag hindi nakita, kaya nga hula. O nagmamasid ng mga pamahiin. Naku naman. Ay. Amen. O encantador, o manggagaway. Nasaan na ano dyan? There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Yan yung magkakabalaybay. Titingnan natin. But it's forbidden. Huwag. Amen. Kaya huwag ka magko-computer games. May basbas ni Satanas yan. Nakaka-addict yan. Wala akong nakitang mahilig sa Dota, sa Mobile Legend, na mahilig din sa Diyos. At the same time, nakakabangag yan. Kaya meron pong mga case na namamarel at ang dami na patay kasi sa kapapanood ng mga tinding games ng computer. Akala niya games pa rin. Nung humawak sa Amerika po, ilan ang namatay nung makahawak ng Armalite na maril? Kasi bombarded ng computer. Kaya maraming ngayon, napaka-violente ng kabataan. Napakatitigas ng ulo ng kabataan. Napakapapangkal ng kabataan. Walang mood pagdating sa simbahan sa Diyos. Bakit? Alipin ng games. Mind you, may spell yan ni Satanas. Kaya si Jemuel, hindi ko talaga pinagse-cellphone. Meron siyang Facebook account doon sa desktop. Bakit? Katabi ko siya eh. Mababantayan ko siya. Pero pag hindi, huwag kang gagamit. Alam ko sumisira ng buhay yan. Bakit? Yan ay, sa kahulugan ng witchcraft, intercourse with the devil. Mind you, kahit Kristiyano na. Kahit Kristiyano na, ano ang ginagawa mo pag nag-iisa ka at hawak mo ang cellphone mo? Amen? Naubos ang oras mo, hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, wala kang sigla sa Panginoon. Why? May spell ni Satanas yan. Nakikipagnig ka, sumasamba ka kay Satanas, not knowingly. Bawal yan. Tingnan po natin. Leviticus chapter 22 verse 7. Ano sabi diyan? Andiyan pa ba kayo? Yan ba yan? Hindi yan. Ano kaya yan?
17, baka 17. Kakamali ho minsan ng aking yan eh. Copy-paste. Okay, hindi natin patulan yan. Deuteronomy 18, verse 10 and 11. Ano sabi dyan? Sige pa. At huwag makakasumpong. Take note the word, huwag. Bawal. Bawal. Amen? Makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, merong kanyang pagsamba na sa halip na tithes ang ibigay, offering ang ibigay, ang ibinibigay ay anak at sinusunog para sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? O nang huhula. O nagmamasid ng mga pamahiin. Kaya tayo, mga baptist, tama na yung mga pamahiin na yan. Naku, ikimag-business ngayon, ang ganda ng tayo ng buwan, bawal. Amen? Amen? Ang daming pamahiin, ang naunlad may incheck. Itong paniwalaan nyo. Ano pa? O encantador, o mangkukulam. Ano yung encantador? Ito ka? Na tawag dito, na ikaw ay nabubudol. Yung ang tawag nga, yung nakanakawan ka ng perang hindi mo. Lamutan ko rin yung tawag yan eh. Ang tingin mo yun, daming-daming pera, palay nung matauhan kayo, palay puro karton. Ano nga tawag doon? Hypnotize. Ang mangkukulam ay magaling sa hypnotism. Nag-hypnotize yan. Kaya nga ito pinapakialaman niya ang iyong mind. Kaya kayo Kristiyano, dapat saturated tayo ng Word of God. At mind you, yung computer games nakakapag-hypnotize yan. Tanan nyo, kalimitan nakita ko mga bata. Diyan, tulala. Wala nang kagayak-gayak sa sarili. Limahid na limahid. Para yung God the rights, wala sa katinuan sa kanyang sarili. Kasi may spell yan ni Satanas. Are you with me? Kaya sabi, wag, bawal. Bawal. Number 2, not only forbidden, but also yung fellows. Sabi nga na sa inyo, yung pagkukulam, may kabalaybayan. Kung baga sa saging nabuhig, hindi isang saging lang, may mga kadais na saging. Ang mangkukulam, may kabalaybay yan, may kauri yan. Tingnan natin, balikan po natin. 2 Kings 21 verse 6. Tingnan niyo po yan. At kanyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy at nagpamahiin. Napapansin niyo ba, laging kasama ang pamahiin? Sa bawat pagbabanggit natin ng pangkukulam. Napapansin niyo ba yan? Ibig sabihin, fellows yan, fellows, magkakasama yan. Kaya mga kapatid, kung ang witchcraft, mga kapatid, yan po ay intercourse with the devil. Ito po ay paikipagniig, paikipagrelasyon, malapit na ugnayan sa diablo. Kaya pag ikay mahilig sa pamahiin, not knowingly, nakikipag-ugnayan ka sama-samang espiritu sa demonyo. Kaya Baptist, tama na ang pamahiin. Hindi ako maikipaglibing dahil ako'y huli na, baka ako'y humabol. Dami-dami mong alam sa ganyan, but sa Bible wala kang alam. Ang sabi ng Bible, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol, hindi sa pamahiin, sa doktrina ng apostol, doon tayo maging matibay. Dahil yung pamahiin, kay Satanas din yan, kasi kabalaybayan ng witchcraft. Are you listening? Ang alam mo, ang pag-asenso doon sa masisipag yan. Pero kay masipag lang sa mundo at hindi sa Diyos, kulang ka rin. Bakit? Yung pinagpupunyagi mo sa lupa, pantain mo lang yan. Pero hindi mo madadala sa kabilang buhay. Kaya maraming tao abala sa gagawing tae lamang. Are you listening? Tuloy natin yung mga kabalaybay. Verse 6, tingnan po natin. Binibilisan ko po. At kanya pinaraan ang kanyang anak sa apoy.
Kay Satanas po yan. Wala kasi tayo, hindi tayo pamilyar dyan. Pero pumunta ka na ibang lugar, lalo sa mga tribo. Inihahandog nila ang kanilang malulusog na anak sa buaya na kanilang Diyos. At ano pa? At nagpapamahiin. At nagsanay sa panghuhula. Oh, kabalaybay din ng pangkukulam ang panghuhula. Alam mo, ang iyong palad, ang ganda. Kilo. Tapos mayroong isang tuwid doon nakaturo doon. Ibig sabihin, ang palad mo ay nagdidikta na magkakasawa ka sa iyong lugar. Ito naman ang tao, walang kamuning-munino, walang kaalam-alam, paniwala agad. Pero wag ka, napangasaway, kapitbahay. Nagtanan pa. Ang tao talaga, ito masakit kong sabihin sa inyo, pero sana magising kayo. Pagdating sa katotohanan, usbaw. Paniwala lang ng paniwala. Magbasa ka ng Bible. Kinukulam ka na, hindi mo alam. Masama daw ang may nunal sa ilalim ng mata. Bakit? Masakit, iskinulin. Hindi po totoo yan. Tama na po yun. Gusto nyo bang tama ang inyong pinapaniwalaan? Magbasa ka ng Bible. Amen? Ano ba? Panghuhula at daikipagsanggunian sa masamang espiritu. Alam niyo bang mga espiritista, nakikipag-usap sa mga patay? Akala nila, patay ang kanilang nakakausap, demonyo yon. Alam niyo ba ang unang nagkasala ay hindi si Adan at si Eva? Ang unang nagkasala ay si Lucifer. Siya ngayong Satanas. At itong Lucifer na ito, nagkasala sa Diyos, nilabanan niya ang Diyos, kumaladkad, nag-recruit ng 1/3 na bilang ng mga anghel. Ang dami po niyon. At sila po'y inihagis mula sa langit. Wala po sila sa impyerno. Si Lucifer ngayon ang Satanas. At yung 1/3 ng bilang ng anghel, yan po ang yan po yung pariho. Yun daw puting mabait. Alam mo, yan ang problema mo. Di ka nagbabasa ng Bible, kaya ikinaluloko ni Satanas. Walang mabuting demonyo. Walang mabait na demonyo. Si Satanas yan, paano mabait yan? Wala ka kasing naiintindihan sa katotohanan. Hindi mo alam na paniwala ka ni Satanas. Kaya ang scrap, mga batid, yan ay inkanto. Hini-hypnotize. Kinokontrol ang utak mo. Ay mag-iigat ka sa mga games. Baptist! Dapat walang games ang cellphone nyo. Kahit pa ay simpleng ano lang yan. Yung mga bilog, toing, toing. Pero hindi mo alam, hindi ka makapanalangin maigi. Wala kang meaning sa pagbabasa ng Bible. Bakit? Yun ang naglalaro sa utak mo. Hey! Ayun! Nakakata ko sa iyo. Sunugin mo na yung cellphone mo kung addict ka sa game. Hindi mo alam, kinukulam ka ni Satanas. Ayun siya. Kaya pagdating simbahan, antukin! Walang sigla! Walang pakialam sa gawin! Bakit? Addict! You are controlled by the demons. Ayun siya. Masamang espiritu. At sa mga mahiko, yung mga magician, kakalungkot, mga Kristiyano pag nagpa-birthday party, may mga magician sa kanilang birthday party, hindi kaga nagbabasa ng Bible. Yung magician, kay Satanas yan. Dumami lang ang atin sa iyong birthday. Mag-i-invite ka ng magician. Di balik kung unbeliever ka. Pero nagsasabing Kristiyano ka, baptist ka pa, hindi ka nagbabasa. Nakakahiya yung mga Kristiyanong walang alam. Ayun na siya. Ayun na siya. Maiintindihan pa natin yung mga unsaved. Pero tagal mo ng Kristiyano, pati magician, di mo pa alam.
Naka-attend ako ng isang Kristiyano na birthday ng kanyang anak. Aba, may portion nag-magic. Read your Bible. Amen? Tatandaan niyo ang meaning ng witchcraft. Intercourse with the devil. Ang Diyos po hindi magic, miracle. Ang sa Diyos ay miracle, hindi magic. Amen? Are you with me? Okay. Mga mahiko, siya'y gumawa ng maraming kasamaan. Tinan niyo ang involved dyan. Maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon. Hindi maganda yan. Are you listening? Upang mungkahiin niya sa galit. Nakagagalit. Eh, bakit hindi magagalit ang Diyos? Ay, sa demonyo yan. Amen? Pero bakit tayo hindi galit? Kasi, mababaw tayong sumilip. Basta masaya, basta party, basta nakakakimbot, basta maganda, masaya ang tao, maganda. Hindi ka kasi conscious sa Diyos. Yan ay masama. Bakit? Sa demonyo. Kaya kayo mga kapatid, huwag niyo akong aanyayan sa inyong birthday na ang tugtog ay mga nakakaindak. Oh, sino yun? Di ka? Namamay magic pa. Magbasa ka ng Bible. Ngayon, kung di ka nagbabasa, at least sana, nabasa mo ngayon. Isaiah 8:19. Tingnan niyo po, Isaiah 8:19. Andiyan pa ba kayo? At pagkakanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nagsisipang sanggunian sa masamang espiritu. Yan po yung mga espiritista. Tinatawag ang ibang kalwa sa ibang daigdig. Panoodin niyo po yung hinugod sa dilim. Yan na po yan. At mga manghuhula. Tingnan nyo ha. Pagka binabanggit ang witchcraft, kaya ang sabi ko nga siya, fellows. Not only forbidden, but also the point number is yung fellows. May mga kasama yan. Ano yan? Nakikipagsangunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Yan na nga. Yung mga pabulong-bulong na yan. Ikaw yata inadan nyo. Hindi kayo pwede ring bumulong. Pero bawal. Kasamahan ng pangkukulam. Alam mo kung totoo yan, bigay mo bulong. Yung totoo, hindi binubulong, sinisigaw yan. Gumaling ka! Pero bakit Latin at bulong pa? Satanas, demonyo, tulungan mo ako. Yan yun. Wala ka lang mutaktak. Sa iyo basta gumaling. Alam mo kung bakit may mga taong nakakasakit? Ipalo na din ng Panginoon niya sa mga unbeliever. Tagal na pinapangaralan ni ayaw magsimba. Kaya saan sila pupunta? Sa albularyo. Nadagdagan lalo ng kanilang karamdaman. Naguyo ni Satanas. Are you with me? Pag unbeliever, yan ay parusa ng Diyos. Pag believer, yan ay pagsubok. Are you with me? Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay. O nga naman baga sa patay kukonsulta, ayan Diyos ay buhay. Lalo pag namatay ay mayaman, so kaya nailagay ng lulo ang kanyang pera, ay tayo makapagpatawas. Tayo pumunta sa espiritista at sabihin, sa kaya napalagay ng lulo. Ganyan ang maraming tao. Uspaw. Bakit? Wala nito. Wala nito. At kaya wala nito, walang hilig dito. Alam mo kapatid, ito sasabihin ko sa iyo, kung wala kang hilig sa Diyos, hindi mo tatanggap. Ito sasabihin ko sa iyo, mahilig ka kay Satanas. Are you listening? Ang walang hilig sa Diyos, mahilig sa diablo. Okay, tingnan pa natin. Tingnan po natin. Andiyan pa ba kayo? Mababasa kaya lahat ito? Huwag maingay. Number 3 na lang. Not only fellows,
forbidden, fellows, mind you, ito po yung frowardness. Pag sinabi pong frowardness, ang pangkukulam, pagkahilig, pagkagalak sa aya na hindi sa Diyos, kundi pakikipagniig, pakikipagrelasyon sa espiritu ng kadiliman. Ang ibig sabihin po ng witchcraft, kasama ang balaybay ng pamahiin, spiritista, albularyo, etc., pag-anting-anting, pagbulong-bulong, yan po'y katigasan ng ulo. Ang ibig sabihin po ng froward, matigas ang puso. Frowardness, katigasan. Tingnan po natin. 1 Samuel 15:23. Andiyan pa ba kayo? Sapagkat ang panghihimagsik. Pag sinabi panghihimagsik, rebelde. Kapag ikay may anak na lumalaban sa magulang, ang tawag rebelde. Ang hindi nagpapasakop sa pamahalaan, pamumuno ng matuwid na pamumuno, ang tawag dyan ay NPA, rebelde. Ngayon, mind you, lahat ng esensya, kabalaybay, katabi, kasama, pangkukulam, pero paglaban sa Diyos. Paghihimagsik. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula. Tignan niyo yung panghuhula talaga yung kasalanan. Oy, mga baptize, nawawala yung aking baboy ako'y pupunta sa piyon, magpipiyon. Okay. Ano? Panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang Diyos-Diyosan, hindi lang nasa dingding. Pag matigas ang ulo mo, may iba kang Diyos, sarili mo. Are you with me? At sa mga terap, sa English yan, for rebellion is as the sin of witchcraft. Ang ibig sabihin pala ng panghihimagsik, witchcraft. Ibig sabihin ng matigas ang ulo, witchcraft. Frowardness. Kaya mga batid, hindi ka na kailangan kumuha ng karayom. Pag matigas ang ulo mo, nakukulam ka na. At mangkukulam ka. Ano ang tao? Bit ba ganon? Ang tao ay hindi lang ang buhay ay nasa dilim. Bit ganon? Sound check. Ang tao mismo ang dilim. May talata yan. We are not only in darkness, but we are the darkness. Christ is the light. If we are against the light, we are the darkness. May wala ko ba? Oh? Galit na galit dyan ang Diyos sa mangkukulam. Kaya huwag mong sabihin ang Diyos ituwa sa iyo na addict ka sa Mobile Legend. Sa Dota. Ano mang games? Na-addict ka dyan. Kita mo, ubos ang oras mong walang kagaling-galing. Kaya panalangin mo yung, yung ibang daming-daming dapat ipanalangin. Kaya nagbasa ng Bible, o kaya nagtabas-tabas. Kaya nagsaing, o kaya nagmalay sa kung ano maraming gagawin. O di naging may kabubunasan pa ang buhay mo. Napakaraming dapat gawain para umugmo ka lang dyan. Sapagkat ang pangimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap sapagkat dahil sa inyong itinakwil. Mga kapatid, hindi mo mahal ang Diyos kapag ikaw ay guguldi yan. Itinatakwil ng salita ng Panginoon ay kanyang itinakwil ka. Si Saul yan. Hindi na siya naging hari dahil na-witch. Nabi-witch. Frowardness. 1 Chronicles 10 verse 13 hanggang 14. Isa pa. Kabilis ang oras. Binibilisan ko na nga Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang ginawa laban sa Panginoon. Ano yung pagsalangsang na yan? Dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan at dahil naman siya'y nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang pagsiyasat. Alay mo yung vendor doon sa nung hindi na nangungusap ang Diyos kay Saul, pumunta siya sa kanyang pinag-aalis sa lupay ng Israel ng mga
mangkukulam, pero siya'y nakipagsanggunian. At ang Diyos ay lalong nagalit sa kanya. Ang Diyos ay hindi tuwa sa ganyang gawain. Are you listening? Amen? Okay, number 4. Fraudulent. Fraudulent. Pag sinabing fraudulent, mga kapatid, yan ay marked by, based on, or done by the use of dishonest methods. Alam niyo ba mga kapatid, yung pangkukulam, yan ay ginagamit ding negosyo. Tama, mga albularyo, kunwari hindi ako natanggap. Manghuhula, may bayad. At lalong malaking negosyo, yung computer shop. Mayayaman na yan. Lalo ang mayaman na ay yung gumawa ng cellphone. Alam niyo ba, ang daming nabili ng cellphone, hindi lang for communication, dahil ang daming games. Kaya mabili ito. Hindi, kaya ito yung mabili, not for communication use, but computer game use. Nasa mga kapatid, ako iniwala, kung marunong lang kayong gumamit dito, siguro maraming gumamit. Ako hindi magaling eh. May mga libre na dito, mga pornography. Hindi na ngayon secret ang ginagawa ng mga opposite sex at ng mga mag-aasawa. Kaya iba, ayaw na mag-asawa, umay na sa kapapanood. Maraming karumihang involved. Are you listening? Are you listening? Am I telling the truth? Yes. Why am I telling the truth? Because the Bible is the truth. Ito'y salita ng Diyos. Tignan niyo po, Acts 8:9-11. Acts 8:9-11. Yan na lang muna ang basahin. Kayo na lang magbasa ng isa. Dito ba't may isang tao na nagngangalang Simon, ng unang panahon manggagaway, nanggagaway sa bayan, at pinapahanga ang mga tao. Tignan niyo ha, nagpapahanga talaga yan. Kalain mo parang magician nga eh. At nagsasabing, verse 10. Ito nga wala so na. Ang pinakikinggan ng lahat, buhat sa kalitlitan, hanggang sa kadakidakilaan na sinasabi, ang tao ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinawag na dakila. Alam niyo ba, sa konteksto na yan, nung makita si Pedro at yung kanyang kasama, pag nagpatong ng kamay, ay nababa ang Holy Spirit. At sabi niya, bigyan niyo ako ng kaloob niyan at babayaran ko kayo. Contextually speaking, kung ina-analyze mo yan, siya ay nagwiwits at maraming nagbabayad, nagbibigay sa kanya. Kung mabasahin lang natin sinabi isang chapter, meron di yung pinalayas ni Pablo ang demonyo, humina yung kita dahil nawala yung espiritong nakasapi. Mga demonyo talaga yan. Nakasapi sa mangkukulam, sa mag-aanting-anting, sa mga mapamahiin, etc. Yan po'y may mga demonyong nakasapi. Are you listening? Ay nung mawala na yon, humina ang kita. Kaya inusig si Pablo. Bakit? Nawala ang negosyo. Mga kapatid, ang demonyo, ang witchcraft ay kasama po yan ng, ayan po ay fraudulent. Yan po ay hanap buhay. Then last, witchcraft is fireable. Yan po ay kasunog-sunog. Yan po ay pa-impyerno. Are you with me? Alam naman dalhin sa langit yan ay may sapi nga ng demonyo, dadalhin sa langit, abay, magdidemonyo sa langit. Tama ba? Tingnan po ang 21 verse 8. Nandiyan pa po ba kayo? Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga apakyapid, at sa mga manggagaway. Ano yung manggagaway? Yan yung pangkukulam. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagat ang nagnininga sa apoy. Fireable.
Paimpyerno ang mga taong hindi magsisisi sa kasalanan ng witchcraft. Pag may nakapanood sa aking witchcraft, kukulamin ako noon. Huwag mong patulugin yung pilay na yan. Inutusong ko ang hukbo ng kadiliman na yung panghas na iloy na yan na yung bulabugin. Kaya pagparin yung pastor nyo. Huwag ho kayong mga hibang lagit walang pakialam. Alam niyo bang tayo mga soldiers of Jesus Christ? Amen? Makialam ka. Manalangin ka. Lumaban ka. Are you listening? Lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy. We are not on the playground, but on the battlefield. Kaya ikaw, Kristiyano, huwag kang tambay-tambay lang ang buhay espiritual. Amen? Sumali ka sa espiritual. Mga warrior, spiritually. In prayer, pag-pray niyo ang pastor niyo. Pag-pray niyo ang church. Umatin kayo lagi. Maging dahilan kayo ng kasiglahan ng church. Maging maganda tayong contribution sa gawain ng Diyos. Hindi tayo masamang hawa sa gawain ng Diyos. We are in the battlefield. Our real enemy is the devil. At ang mga demonyo. Pray. 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 Kala niyo ba tayo nagbibiro dito? Kung inakala niyo nagbibiro, si Satanas seryoso sa'yo. Amen? Kaya maraming Kristiyano, good for 1 week. Good for 1 man. Good for 1 year. Hindi natagal. Why? Akala nagbibiro lang ang buhay. Si Satanas hindi nagbibiro sa iyo. He is determined to destroy your life. Are you listening? Last verse. Revelation 22 verse 15. Ano sabi ng Bible? Matapos i-describe, i-picture, ibigay yung hindi pa naman complete details ng heaven, nagsimulang ipaliwanag ang ganda ng langit from chapter 20 hanggang chapter 22 ng Revelation. Pero mayroong tinakal dyan na hindi papasok doon. Yung 21 verse 8 at yung 20 verse 15. At kung ang sino man na hindi nasumpungang nasa ulat ng aklat ng buhay, ay binulit sa dagat-dagatang apoy. 22:15? Hindi 20:15. Huwag mo akong iligaw, Brother Ray. Ikaw naman eh. Okay. 22:15. Nawi-witch mo ako eh. Nangasa labas ang mga aso. After previous chapter 21, and then yung kasagsagan ng 22, diniscuss ang glorious place of heaven. Pero mayroong tinukoy diyan ng mga nasa labas. Ibig sabihin, wala sa loob ng langit. Sino yon? Mga aso. Alam niyo bang aso, hindi literal na aso? Kasi ang tunay na ligtas, categorize sa tupa. Kaya nga, my sheep hear my voice, and they follow my voice. Ang tunay na tupa, hindi natitisod sa boses ng kanyang shepherd. Kung talagang tunay kang tupa ng Panginoon, masaya ka sa tinig ng Panginoon, hindi ka offended. Are you listening? Nang labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, mangkukulam yan, at ang mga mapakapid, at ang mga mamamatay tao, at ang mga pagsamba sa Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan, nasa labas, wala sa loob ng langit. Fire. Nasa labas yan. Are you with me? Gusto niyo bang nasa labas ka ng langit? Eh, gusto ko. Eh, gusto mo nga. Eh, lahat may gusto mo eh. Gusto mo sa langit, eh, gusto mo rin mo sa impyerno eh. Amen? Ang ayaw sa impyerno,
gusto si Kristo. At ang gusto kay Kristo, gusto ang langit. At kapag gusto mo si Kristo, mahal mo ang salita ni Kristo. At dahil mahal mo ang salita ni Kristo, susunod ka sa Kanya. Hindi mo pwedeng pagsabihin, basta ayaw ko sa impyerno. Kahit ayaw mo sa impyerno, hindi mo ikaw magdadala doon. Ayaw mo sa impyerno. Bakit? Ayaw mo rin naman kay Kristo. Tama ba? Wala namang taong gusto sa impyerno eh. Kaso lang ang problema, papunta ka doon. Bakit? Ayaw mo sa impyerno, pero ayaw mo rin kay Kristo. Tama? Nung ligawan ko si Jemery, si Madam, ang pangako ko sa kanya, hindi pa natutupad. Gagawa tayo ng bahay, nasa likod pa. Lahat ng akin ay iyo. Pagpapala sa akin ay iyo. Problema ko iyo. Lahat ng akin ay iyo. Bakit? Basta ko yung ginusto. Mahirap ang babae pag nililigawan. Yung mga pangako ng lalaki ay gusto, pero ayaw sumama. Gusto ko yung pangako mo, pero ayaw ko sa iyo. Marami tayo ganyan. Gusto sa langit, pero ayaw sa magdadala sa langit. Hindi pwede yun. Are you with me? Amen. May naligaw kay Milit. Pogi, tall, dark, mayaman. Lahat ng akin ay iyo. Pero hindi type ni Milit. Gusto ko yung sinasabi mo, pero ikaw ayaw ko. Paano magiging kay Milit yun kung ayaw niya nangangako? Paano magiging iyo ang langit? Ayaw mo naman kay Kristo na daan palangit. Huwag tayong makulam. Huwag tayong madaya ng kaaway. Hindi porke ayaw mo sa impyerno, hindi ka pupunta doon. Hindi porke gusto mo sa langit, pupunta ka doon. Ang ayaw kay Kristo, pa impyerno. Ang magsisisit mananampalataya kay Jesus, palangit. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng dugo ni Jesus. Is that clear? Tayo may manalangin, Panginoon Diyos, sa langit, salamat po. Marami.